Galing po sa Strategic Communications and Public Affairs po ng Department of Tourism o DOT. Asek Ina, good morning. Si Zander po at si Angel. Good morning, Asek. Good morning, Sir Zander at Ma'am Angel. Sa ngalan po ni Secretary Cristina Frasco at 10 ng aking mga kasamahan sa Department of Tourism. Isang karangalan po na kami ay maimbitahan sa inyong programa. Opo, requirement po ba kapag po nasa DOT na maganda po at pogi? Ganda ni Mama, no? Ay, ang tayo po ay pinangungunahan ng isang napakaganda, napakahusay at napakasipag na secretary, si Secretary Cristina po. Ayun. Totoo Opo, naman. opo ma'am, bago po ang lahat, kasi po yung reporter ho namin, si Chill Emprido, meron po siyang iniulat nitong mga nakaraang araw na nagkaroon po ng operasyon dyan po sa Cordillera Administrative Region ang DOT at yung iba pa hong mga ahensya ng pamahalaan laban po sa isang peke o hindi po accredited na travel agency. Meron na ho bang update dito sa inyong naging operation, ma'am? Sir Sander, again, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Patungkol po doon sa ahensya na inyong tinutukoy, kung iisa po yung ating tinutukoy, meron po tayong natunton. At ito po ay nakatanggap tayo ng ilang reklamo at ang ahensya po na ito. Sa ngayon ay hindi ko pa siya mapapangalanan, Sir Zander. Opo. Pero kasi hindi pa namin na-i-issue yung resolution. Sa mga susunod na araw ay mangyayari po yan. Pero nakatanggap nga po tayo ng ilang reklamo katulad ng binanggit kanina ni spokesperson Lieutenant Wallen. Opo. Ay ilang reklamo patungkol dito sa travel agency. Ngayon po ay napag-alaman po natin na ito ay accredited ng Department of Tourism. Pero sa kabila po niyan ay mabilis yung ating naging aksyon. Nag-issue po tayo ng mga notices to explain. Notices dahil marami po. At dahil hindi po sila sumagot, yung ating pong regional office sa pangunguna ni Regional Director Jovi Ganongan ay pinuntahan po mismo nila. Dahil ito naman po ay nasasakop ng kanilang jurisdiction at napag-alaman na sarado at doon na nga po gumulong na yung ating internal investigation at matapos po ang ating pagsisiyasat ay napag-alaman na valid kung may basihan yung mga complaints at napag-alaman na detrimental na yung kanilang operasyon sa tourism industry. Kaya po ang Department of Tourism ay maglalabas ng resolusyon to revoke their DOT accreditation. Ibig sabihin po niyan ay tatanggalin na po natin, i-strip na po natin sa kanila, babawiin po yung DOT certificate sa kanila at hindi na po sila makakapag-operate ng may basbas ng Department of Tourism at kasabay po nito ay i-endorse din natin itong kaso na ito doon sa LGU para naman malapatan din po sila ng karampatang mga sanksyon at kabilang na po sa ating hinahabol ay yung tuluyan ng pagtanggal ng kanilang mga business permit. Final na po ito, Asek? On the side of the DOT, sir, yes po. DZXL Flash Report! Opo, bagong-bagong balita po, no? Tatanggalin na po yung lisensya o yung accreditation po noong travel agency Para na yon. hindi na makapanloko. Opo, Asek, ano ho yung mga partikular na napansin po ninyo o na-discover doon po sa travel agency na yon na kanilang mga paglabag? Marami yung ating natanggap na mga reklamo sa kanila. Halos 10 na iba't ibang kaso yan, Sir Sander. At yung mga amounts na involved ay nagre-range yan sa merong mga simula lang ng 20,000, umaabot ng 50,000. Meron silang mga ini-issue na mga peking tickets o di naman kaya may mga pumupunta sa ibang lugar. Halimbawa, meron silang a non-payment of outstanding invoices for land arrangements sa Thailand naman. So nakakarating doon yung kanilang mga customer, yung kanilang mga kliyente, pero napapag-alaman pagdating doon na hindi na pala bayad yung kanilang mga land arrangement. And then meron din nasa airport na yung mga turista, suddenly magkakaroon ng cancellation ng international tour. So dahil dito, nung matanggap po natin itong mga reklamo nito, kagaya ng nabanggit kanina, ay nagsagawa nga po tayo ng internal investigation natin at doon ay napag-alaman sa pakikipagtulungan na rin po sa ibang ahensya pa ng gobyerno na talagang may basihan at karapat-dapat na talagang tanggalin yung kanilang DOT accreditation. Asek Ina, gaano po ba kadami yung mga nabudol na itong travel agency na ito?
Sa side po ng Department of Tourism ay nasa 10 yung reklamo na natanggap namin. Kaya naman kagyat po yung ating unang reklamo pa lamang po ay naglabas na yung ating regional office ng public advisory na nakapost po sa kanilang Facebook page para ipag-alam din na itong agency na ito noong mga panahong yon, unang notice to explain pa lamang ay winarningan na natin yung publiko na ito po ay aming iniimbestigahan sa ngayon at ina-advise na huwag muna makipag-transact dito. Ganun po kasi yung nagiging proseso natin kapag tayo ay nakakatanggap ng mga reklamo patungkol sa mga bagay na ganito. Opo. Kaso ang problema, ASEC, baka maging fly by night, 'di ba? Magpapalit ng pangalan. Oo, papalit ng pangalan, tapos ganun pa rin yung gagawin nilang modus, ASEC. Ayan, kaya po tayo sa Department of Tourism, ang sinasabi natin lagi, yung prevention, napaka-importante po niyan. Huwag po tayong magpapadala para makiiwas tayo doon sa mga fly-by-night na mga travel agencies, mga tour operators, at marami po sila. Pero huwag din po tayong magkakamali dahil napakarami rin naman po ng mga legitimate talaga yung mga DOT-accredited agencies na nagdi-deliver naman talaga. Kaya tayo po ang paalala natin lagi, huwag po kayong magpapadala sa dami ng likes, sa dami ng followers at sa ganda ng mga comments ng mga review dahil yan po pwedeng maging fake news pa rin yan. So para hindi tayo ma-fake news, unang-una hanapin pa rin po natin yung DOT accreditation seal, yung quality seal, para masiguro na ito pong mga ahensya ay dumaan sa masusing pagbusisi at ng Department of Tourism. Opo. At sa mga ganito pong kaso, sakali mang may mangyari, magkakaroon po kayo ng kaagapay. Dahil kung halimbawa kayo po ay makipag-transact at hindi naman DOT accredited, so medyo mahirap po natin silang habulin. So itong nakikita po ninyo, Ma'am Angel at Sir Sander, ito po yung Department of Tourism Quality Seal na maaari ninyong hanapin. Ang ibig sabihin po nito ay yung they complied with the standards of the department at ang isa pa rin po nating maaaring gawin para ma-check sa website naman natin, Sir Sander, Ma'am Angel, ay malalaman din po, meron din tayong listahan doon. At kung mahirap i-check sa website, pwede rin pong tumawag yung ating mga turista. Meron po tayong hotline, the 151 Tour or 151867. Meron din po tayo sa Facebook Messenger. Kung mas madali po yan para sa ating mga turista. Opo. Gaano po kahalaga, bukod po dito sa Tourism Quality Seal, yung tinatawag pong DOT accreditation? Ano po yung bentahan nito doon po sa negosyo at syempre po sa mga turista? Para sa ating mga negosyo, madagdag ko lang, Sir Sander, sa ngayon nasa 14,000 na. 14,000 yung DOT accredited establishments, kasama na dyan yung mga tinatawag nating primary establishments gaya ng mga hotel, mga resorts, mga tour operators, yan yung mga primary tourism establishments nga. At yung mga secondary, kahit yung mga restaurants, yan, mga tour guides, ina-accredit din natin sila. So sa ngayon ay nasa 2,199 yung mga travel and tour services. So napakarami pa rin po nung ating mga maaaring pagpilian. So ano-ano po yung mga perks? So unang-una kapag merong DOT accreditation, sir, pwede po natin silang maging partner. Ibig sabihin kapag may mga promotional activities o ibang mga lugar na kailangan puntahan, katulad ng mga international travel and trade fairs, ay priority po sila na imbitahin. At bukod nga po dyan, para naman on the side of the tourists, ang DOT Quality Seal, ito naman ay assurance na kung sakaling kagaya po nito na merong mangyari, ay meron silang magiging kaagapay. Kumbaga may masusumbungan at panigurado, mananagot itong mga travel agency na ito, Ma'am Ina, no? Yes, Ma'am Angel, tama po yan. Opo, Ma'am, meron po ba kayong mga na-monitor pa na ilang mga travel agency na kahalintulad nung inireklamo na nangaabuso at nangbubudol po ng ating kapwa? At tayo po ay merong isang sangay ng ating opisina sa Department of Tourism. Ito po yung tinatawag nating Office of Standards and Regulations. Sa pangunguna po yan ni Undersecretary Rica Bueno at kasama po niya dyan si Director Virg Magigad, mga masisipag at talagang dedicated na mga kasama natin sa trabaho.
meron din po tayong sa ilalim niyan yung standard monitoring and enforcement. So sa kanila po bumabagsak kapag may mga reklamo at hindi po natin maikakaila na talagang isa ito sa mga maraming report na ating natatanggap. Opo. Ano ho yung ang tawag din yung mga advantage naman po doon sa negosyo kapag po sila ay nagpa-accredit sa DOT? Well, yung mga advantage po, Sir Sander, yun. Kagaya nga po noon, halimbawa, meron silang mga promotion activities and then pag may promotion activities po tayo, priority po natin yung mga accredited establishments natin. And then, maaari din po natin silang i-endorse sa ating mga kasama sa gobyerno, halimbawa po sa BOI, sa Board of Investments, and sa TIEZA, para naman magkaroon po sila ng direct access with them. At meron din po kasi tayo sa Department of Tourism, Sir Sander, na mga training program. Kapag kayo po ay accredited ng Department of Tourism, prioridad po ang inyong ahensya at yung inyong mga kawani. So yung mga tourism frontliners po nila ay isa yan sa mga nakakatanggap ng isa ring flagship program natin, yung Filipino Brand of Service Excellence. Dito ay itinuturo naman yung tamang pakikitungo sa ating mga turista. Opo, kumbaga parang may training din kahit yung mga tour guide, yung pong mga driver, ng mga van. Yan, ganun yung ginagawa natin, Sir Sander. Ngayon, I'm sure kayo po ay madalas na pumapasok sa mga hotel, sa mga resort. Pagka nakita po ninyo o narinig na kayo ay binati at sinabi na, "Good morning, mabuhay," ay sa malamang po ay dumaan po yan sa training ng Department of Tourism. Ito po ang ating pakay ay masiguro na at par yung ating serbisyo sa international standard at yung level po ng ating pagsiservisyo, kasi kilala naman tayo, di ba, talagang yung Filipino hospitality. Yes. Renowned talaga yan. Sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, Correct. at talagang kilalang kilala na kapag sinabi Pilipino, talagang dedicated yan at magaling mag-istima ng mga bisita. Yan yung pagkakakilala po sa atin. So, ang sa atin po, ang ating goal ay i-elevate ito at maging international yung ating standard. At kaya patuloy po yung ating pagte-train ngayon ay nasa mahigit 300 na, Sir Sander. Ma'am Angel, very proud po kami na ihatid yung balita na napakarami na pong na-train dito. Opo, at bukod po doon sa pag-empower natin sa mga tao, meron din ho kaming pinalabas kanina na video clip, yung tourist rest area. Na-cover din po ito ng aming reporter. Ano ho ito, ma'am? Parang bagong Baka-explain nga po, infrastructures po ba ito? Maraming salamat sa pagtatanong, Sir Sander, kasi isa rin ito sa flagship program sa ilalim ni Secretary Frasco. Ito yung tinatawag nating Tourist Rest Area. Contrary doon po sa sinasabi ng iba na ito ay banyo lang, hindi po yan totoo, sir. Opo, ano dahil po ba ito? Meron po siyang Tourist Information and Assistance Center. Ito po ay isang tourism infrastructure kung nakikita ninyo sa inyong mga monitor. Opo. Standard po yung itsura nito. So sa ngayon ay meron po tayong 10 sa iba't ibang bahagi ng bansa. And ang goal ni Secretary Frasco at ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan sa TIEZA, yung Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority natin, sila po yung attached agency ng DOT na nakatutok sa pagtatayo ng mga tourism infrastructure project. Ang goal ay makapagtayo ng 100 na TRA sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, iba't ibang bahagi ng Pilipinas lamang po. Opo. Ano po yung laman nito? Meron po itong Tourist Information and Assistance Center. So, kung kayo po ay may mga katanungan, pwede kayong pumunta dito. Restroom with PWD and senior citizen access, even yung breastfeeding station. At rest area, ang goal kasi po nito kapag kayo ay merong long drive at kailangan mag-stop over. Ma'am Angel, Sir Ihiin pa Sander, naman ako, Ma'am Ina. Ihiin ako eh. May mga tao pong ganyan talaga. Yung sabi nila ay maliit yung bladder, ika nga. Pero Sir Sander, saka Ma'am Angel, kasi 'di ba tayo dahil tayo ay magkasama noon sa industriya. Sa media, opo. Sa media, so alam natin na isa talaga ito sa ating problema kapag tayo ay merong mahabang coverage, hindi po ba? Yes, opo. Ang kailangan natin gawin, nararanasan natin talagang lalo na sa bandang Sierra Madre, nararanasan ko, kakatok pa ako sa di ba? Minsan sa bahay-bahay. Bahay-bahay. Makikisuyo. Kung walang gasoline station, kung walang
Restaurant, hindi po ba? So, Yes. dahil wala tayong palikuran, kailangan talaga nating mang-abala ng mga residente doon para makigamit lang ng palikuran. So, ito po ay isa sa mga napag-alaman ng Department of Tourism sa isang pag-aaral at bahagi po ito ng National Tourism and Development Plan natin na lumalabas talaga na yung palikuran ay isa sa mga pangunahing pangangailangan at problema ng mga turista dito sa bansa. So ito po ang inspirasyon, kaya naman kagyat po si Secretary Frasco ay pinulong po niya ang KEZA at ang DOT at at the very outset of her administration ay sinimulan na po yung pagtatayo ng mga tourist rest areas na ito. So hopefully maimbita po namin kayo sa inauguration ng mga susunod pa dahil marami po ito. Sa ngayon ay meron po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron tayo sa Ilocos Norte, sa Palawan. Meron po tayo dyan sa Cebu. Even sa Bukidnon, dyan po yung pinakaunang pinasinayaan ni Secretary Frasco. Meron din po tayo sa Davao del Norte at maging sa Camarines Sur. Opo. Parang may mga nagsasabi na wala naman daw pong pumupunta sa tourist rest area. Ano pong reaksyon ng DOT dito? Ma'am Angel, hindi po totoo yan. Yung binanggit ko na sa Manolo Fortich, isa po yan sa pinakamagandang TRA natin at we're very proud to say na nasa 240 to 250 na po yung mga turistang napagsilbihan yan. At ganun din po yung ibang tourist rest areas natin, yung sa bandang Ilocos Norte naman. Pagudpod, ang layo po niyan, di ba? Pero nasa halos more than 15,000 tourists na rin po yung naservisyohan yan. Mula nang ito ay pinasinayaan noong Mayo 2024, noong last year lamang po. At Ma'am Angel, isa rin kasi doon sa features or characteristic nitong ating mga TRA, hindi lamang yung nakakatulong siya sa mga turista. Ang isa rin po sa goal natin dahil meron din itong pasalubong center. So doon Pwede po sa ka pasalubong bumili center, ng mga pasalubong. yes, pwede ka nang bumili ng mga pasalubong. At kagaya nga po ng paulit-ulit na sinasabi ni Secretary Frasco, sa bawat turista na pumupunta sa isang lugar, malaking tulong yan sa Pilipino na ang buhay ay umaasa sa turismo. Correct. At isa pong patunay itong tourist rest area dahil halimbawa dyan po sa Manolo Fortich, alam niyo po ba na yung pasalubong center na itinayo natin dyan, kasama ng iba't ibang features pa, ay umabot na po sa 1.2 million yung kanilang kinita. So, ibig sabihin po, nakatulong na tayo sa mga turista. Yung mga turista naman ay nakatulong sa local community dahil ito pong mga produkto na dinadala naman ng ating mga tourist rest areas ay mula lang din doon sa mga community natin doon. Kasi alam mo na, Ma'am din. Ina, di ba pag tayo nagbiyahe, yung mga, syempre, yung pamilya mo, yung kaopisina mo, mga keychain, yung bossing mo, di ba? Uy, Dapat may pasalubong keychain. naman, di ba? Di ba? Kaya kailangan talaga merong pasalubong area, hindi mawawala yan. Inaasahan na po yan sa ating mga manlalakbay at mga turista na kapag ka ikaw ay nagbiyahe, may long drive, meron ka kahit pa keychain or Matik yan. yung mga papastillas. Chocolate, ayan, oo. Malutong na chicharon. Ma'am, dito sa yung sa tourist rest area, pwede pong Pilipino ang pumunta. Hindi po ito exclusive sa mga foreigner. Yes, Sander, kasi alam mo ba, malaking porsyento din ng ating tourism ay yung domestic tourism market. Noong Opo. nakaraang taon nga lang, mahigit 100 million yung mga Filipinos na nag-travel domestically. So, ibig sabihin talaga, hindi natin pwedeng i-exclude na foreigner lamang. Hindi po, ito po ay open sa lahat basta kayo ay turista. Pero- Huwag lang namang gagawin na pang araw-araw siguro, Sir Sander, na doon na maliligo. Diba? Tinirahan na. Hindi, tsaka Para magamit po, ito po ay tourist rest area at hindi tahanan. Oo, hindi Hindi tulugan. tambayan. Hindi tambayan na sobrang tagal. Diba? Siguro kung halimbawa dyan sa area na pinapakita natin, halimbawa na puno na ng mga Oo, foreigner. yun. Ako siguro kung ako yung Pinoy, medyo May ilang ka na. Hindi, tsaka giveaway na rin siguro Giveaway sa mga na lang. foreigner. Para sige, Kahit papaano sila na muna. Oo, since hospitable naman tayo. Yung nakikita natin ngayon, Sir Sander, ito ay sa Carmen, Cebu. Cebu, So, opo. kung makikita nyo, may mga pictures of animals kasi ito ay isa naman sa mga private-public partnerships. Minemaintain ito ng isang private organization
At kasi yun din yung sinasabi natin, tama ka Sir Sander, 'di ba? Sabi mo magpaparaya ka na. Kasi sa totoo lang, tourism is a shared responsibility. Para tayo po ay maging matagumpay sa yung ating turismo ng Pilipinas, hindi lamang po ito nakasalalay lamang sa ahensya ng gobyerno na sa Department of Tourism, Tourism Promotion Board. Ito po ay responsibilidad nating lahat kasi tulong-tulong po tayo Kaya kami tuloy-tuloy din po yung pakikipag-ugnayan namin sa private sector, sa mga national government organizations para to ensure na tuloy-tuloy po itong ating mga proyektong ganito. So nagpapasalamat kami Sir Sander kapag ganyan yung way of thinking ng aming mga kapwa Pilipino. Opo, kasi kumbaga parang ibinibida na nga natin yung Pilipinas sa ibang bansa. So, sila na muna. Oo. Pero ma'am, ito po ba libre? Baka kasi nagtatanong yung ating mga kababayan, baka may 10 sa CR. Meron parang kahon na nakalagay dyan. Libre po ito, Ma'am Ina? Ma'am Angel, yan po ang kabilin-bilinan ni Secretary Frasco. Kung kayo po ay merong makikita na naniningil, diretso po kayong magsumbong sa amin at talagang yan po ay aaksyonan dahil ang direktiba po ni Secretary, dapat lahat ng ito ay libre, walang bayad, mula sa banyo hanggang sa charging station. O hindi po piso-piso yung wifi doon sa ibang lugar dahil ito po ay libre, even yung ating mga lactating room, yung pasalubong center lang po. Yan na may bayad. Hindi libre yun, Oo ha? naman. Baka daw po may free taste, Ma'am Ina. Ay baka, why not? Diba? May free taste, yung iba po meron. Pero pag wala, tulungan na lang po natin yung mga komunidad. Ma'am Ina, dahil nga po magpapasko na, tapos di ba, next month, Pasko na, September na Tapos, pagtapos niyan, mag-Holy Week na. Ang dami na namang mga turista. So, paano po natin pinaghahandaan itong mga paparating na mga peak season dito po sa ating bansa? Magandang tanong yan, Ma'am Angel. Alam niyo po tayo ay mayroong mga regional directors sa 16 na rehiyon sa ating bansa, mga masisipag, very dedicated at hardworking regional directors. So kapag tayo po, habang nagbabakasyon o nagpaplanong magbakasyon yung ating mga turista, activated naman po yung ating mga regional offices, ready to receive tourists. And ang medyo challenging lang po talaga kasi, we have 7,641 islands. Yan. So, yung connectivity po natin, medyo may kaunting challenge pa pagpunta mula sa isang lugar papunta sa kasunod. Pero iyan po ay ginagawa na rin ng paraan ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan sa Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno. Pero tayo po kapag merong ganyan naman, halimbawa yung isa kasunod naman natin, yung kahit yung mga long weekends, Ma'am Angel. Uy, malapit na may long weekend ngayon. August. Ngayon, kung may mga concerns naman po, at 24/7, bukas din po, in case hindi pa po alam ng ilan sa ating mga kasamahan, 151-TOUR, T-O-U-R. Ang numbers po niyan ay 151-9697. Pwede pong tumawag dyan 24/7 para magbigay ng kahit magtanong lang kung ano yung mga rekomendasyon. Kasi meron po tayo mga call center agents na ready to assist naman yung mga for tourism-related concerns. Opo, ang sabi po ni Secretary Frasco, ang turismo raw po ay major economic pillar sa ilalim po ng Marcos administration. Ano ho yung mga aasahan po namin, ASEC, lalo na po ngayon, papatapos na po halos ang taon. Kumbaga, lagpas kalahati na tayo. Tapos andito na tayo sa peak season ng bakasyon-bakasyon. Well, ang aasahan po natin ay hindi lamang yung mga premier destinations kung ating tawagin, yung tinutulungan ng Department of Tourism. Dahil kasabay po ng pagsasabi ni Secretary Frasco na major economic pillar ang turismo, ay nandoon din po yung direktiba ni Presidente Marcos, gayon din ni Secretary, na hindi lamang po tutulungan natin yung mga established destinations na, kundi yung tinatawag din natin, Sir Sander, na mga emerging destinations. Ibig sabihin, ito yung mga destinasyon na nagpapakilala pa lamang. Dahil ang ating pong layunin sa DOT ay ipakalat, to make sure that the benefits of tourism trickle down to the farthest areas of the Philippines para lahat po ay maramdaman yung pag-asenso. Sabi nga po ni Secretary, basta sa turismo, may trabaho, may asenso. Kasi at the end of the day,
Sir Xander, Ma'am Angel, Opo. yun po yung ating layunin, yung makapagbigay ng hanap buhay. Dahil hindi lamang naman po tayo umaasa na yung head count, yung dami ng turismo na ito po yung magdadala. Kaya po tayo masaya kapag may dumarating na mga turista ay dahil ibig sabihin po nito, ito ay tumutulong sa ating ekonomiya. Ito ay tumutulong na paikutin yung mga communities na nakasalala yung kanilang livelihood sa turismo. So, yun po ang ating aasahan na hanggat si Secretary Frasco po ay nasa Department of Tourism at talagang sunod-sunod po yung kanyang proyekto. Walang tigil po yung kanyang pag-ikot sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para ipakilala yung ating mga initiatives at programs. So makakaasa po kayo na tuloy-tuloy yung ating pagpapaangat at pagpapalago ng turismo ng Pilipinas. Ayan, tsaka syempre sa ating mga kababayan, huwag maging turista sa sariling bansa. Yes, Di ba, tama. Miss Ina? Agree, Ma'am Angel. Okay. Ayun. And with that, maraming Thank salamat you, po sa inyo, Asek. Sa uulitin po Opo. muli. Maraming salamat po, Sir Xander, Ma'am Angel. Hanggang sa uulitin po, aabangan namin yan. Thank you so much po, Asek Ina Zara Loyola ng Strategic Communications and Public Affairs po ng Department of Tourism. Pasko na. Pasko na. Thank you.